Magandang araw, ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Bakit walang Kristiyanong neutral? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang concept or topic po ngayong araw is tungkol sa creation. At ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 1 verse 1 at Genesis chapter 2 verse 15. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and earth. Mula sa wala nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala siyang ginamit na materyales, walang ginamit na pre-existing na bagay. Talaga siya ang tunay na manlilikha. At ang sabi naman sa Genesis chapter 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. First teaching ngayong araw is God's good creation has been affected by sin. Sa Genesis chapter 2 verse 15 is inutusan ng Diyos si Adan na to dress it and to keep it. Ibig sabihin pinagkatiwala sa kanya ang pag-aalaga ng nilikhang mundo. Ngunit dahil sa kasalanan, ang dating perpektong mundo ay naapektuhan ng sumpa ng kasalanan. Kaya nagkaroon ng sakit, kamatayan at paghihirap. Sa ganitong mundo tayo nabubuhay ngayon. Kahit sabihin natin na wala naman akong pinapanigan, sa realidad dahil makasalanan ng mundo ay nahuhulog tayo sa impluwensya ng kasamaan kung hindi natin pipiliin ang Diyos araw-araw. Second teaching is there is no neutrality. There is only good or bad. Maraming tao ang iniisip na maaari silang maging neutral. Hindi masyadong masama, pero hindi rin masyadong banal. Pero ang totoo ay sa Biblia, walang gitna. Sabi nga sa Matthew chapter 12 verse 30, he that is not with me is against me, and he that gathereth not with me is scattered abroad. Ibig sabihin na kung hindi tayo aktibong sumusunod kay Kristo, hindi natin namamalayan na napupunta tayo sa kabilang panig. Ang mundong ito ay puno ng impluwensya ng kasalanan, at kung hindi tayo magpapasya na mamumuhay sa katwiran, natural tayong mahuhulog sa mali. Ang last teaching is God is redeeming the fallen creation. Sa kabila ng lahat, may mabuting balita. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Sa pamamagitan ng Kristo ay may kaligtasan at muling pagkabuhay. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang plano ng Diyos ay hindi lang basta iligtas tayo sa impyerno, kundi ibalik ang relasyon natin sa Kanya at sa Kanyang mabuting nilikha. Kaya habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ni Kristo ay dapat tayong mamuhay bilang mga mabuting katiwala ng mundo at ng pananampalatayang pinagkaloob sa atin. Yun lamang po.